na Huwebes pa rin po para sa ating lahat. So please keep safe and stay warm while we bring you the day's very latest stories. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes de Vera. Ingat po mga kapatid. As always, it will be all right because this is Afternoon Delight. Alright, it's Thursday, September 5. Kamusta po kayong lahat? We do hope that you are staying dry and safe sa inyong mga tahanan. Medyo tumigil na yung ulan. At least, Tita Denise, ngayon. Pero pabugso-bugso eh. Huwag magpakampante. Dahil maya-maya lang po, napaka-unpredict, very erratic Ang talaga. tawag dyan, paasa. Ay, may hugot ka bang Ate Denise ko? Ay nako, hugutin na lang natin at ipakita sa inyong lahat ang aming delight of the day na chicharon. Alam mo, sakto rin no? Pag maulan kasi minsan masarap din chicharon, tapos suka, tapos may panulak ang konti. Talagang panulak. hindi man lang lugaw, Ano? Or, yung lugaw, di ba? Oh. Okay. Oo, Hindi, minsan kasi mabibilaukan ka sa chicharon pag naparami ka eh. Ay, hindi. Panulak mo dyan yung lugaw. Lugaw. Okay. Ito ba, bagnet na ba ito o chicharon? Okay, chicharon pa rin. Ano gusto mong chicharon? Yung maraming laman o yung maraming hangin? Ay, gusto ko yung may laman. Dahil? Gusto ko lang. Gusto nilang, di ba? Walang dahilan. Bakit ba chicharon tayo ngayon? Preference ko lang. Dahilan. Pero malalaman natin kung bakit nga ba ito yung tampok na treat of the day. Ngayon pong Huwebes, ipapakita namin sa inyo later on in the show. Ano yung ASMR ba yun? Sok na sok. Kanin. But for now, let's see some of the stories we're watching today. There's the expected arrival of dismissed Bamban Mayor Alice Guo this evening at around 6:18 p.m. One News will be bringing you updates on that, so stay tuned. And another story is the Senate resuming its inquiry into the Pogos. Pogo Point person Cassandra Leong is skipping that today upon the advice of her doctors. Her blood sugar and blood pressure levels are quite low since last night. And Denise? And we also check on the weather and why we are still experiencing torrential rains even after the exit of severe tropical storm Enteng. And we're checking the latest from Davao City as the manhunt for fugitive preacher Apollo Quiboloy enters its 13th day. God, day 13 na. Oo. So maya-maya pag-uusapan po natin lahat ng yan. But for now, it is time to check out some stories on social media. Unang-una on CNN.com. Asteroid burns up in Earth's atmosphere over the Philippines. Ang dami nga nating nakita, ng mga videos. Mga videos and posts, Oo, ng mga netizens. Medyo malaki-laking fireball yung nakunan, no? Ang haba. Well, it is 1 meter or roughly 3 foot long na asteroid daw burned up in Earth's atmosphere. That happened, or the impact occurred at around 12:39 p.m. Uy, ito screen grab taken from a video. A witness from from point of observation niya, Gonzaga, Cagayan Province. September. Alam mo ba kung sino ang sikat na anak ng Gonzaga, Cagayan? Si Juan Ponce Enrile. Anong ibig sabihin nun? Ano bang pahiwatig nga nun? Anong connect? Hindi ko pa alam, pero mahanapan natin niya mamaya. Well, ang buhay kasi ng meteor, ang meteoroid is nasa space pa, no? Pag nag-burn over the Earth's atmosphere yan, it's a meteor. Okay? Pag dumating na bumagsak sa lupa yan yung meteorite na tinatawag. Pero everyday daw, kung tutuusin mo, 48.5 tons ng meteoric material ang tumatama sa ating atmosphere, yun nga lang nasusunog siya. Oo, bago pa. Pero ito, ang sabi nila, this is just the 9th asteroid that humankind has ever spotted before impact. The object was harmless naman daw. It was small enough to burn up in the atmosphere upon entry. Opo. Pero syempre, yung mga naka-witness, talagang namangha dun sa kanilang nakita and they started sharing it online. At yung meteor siya, yung shooting stars na tinatawag, pag nagbo-burn up at marami sila. Pero ang tinatawag na asteroid impact daw can happen every 500,000 years. Ito yung sa mga pelikula, yung mga tumatama talaga na hindi na kaya sunugin ng ating atmosphere. Kailangan ipatawag si Bruce Willis.
para atakihin doon sa space. Yes, habang Yan. nandun pa lang. Okay. Ang tanong kung aabutan pa ba ni Juan Ponce Enrile yung meteor na yun. 500,000 years? Malay mo. Nako, kakaibang nila lang nga naman eh. Oo. Ito naman, on the Philippine Star, as a precautionary measure against Mpox, the Department of Health, or DOH, has advised sexually active people to practice, get this, virtual sex. My God, ano ibig sabihin nun? Yan ang kanilang recommendation. Kumbaga, eto, nakalagay dito, and I quote, go virtual, gumamit ng video call kasama ang partner na pinagkakatiwalaan. Paano mangyayari yun, Tita Denise? Video call tapos partner na pinagkakatiwalaan. Oo. Kailangan talaga partner mo. Eh, ang importante siguro dito, yung may mapagkatiwalaan. Somebody Oo. that you trust, okay? Kasi Tapos, syempre, pag may video call na kayo, ano mangyayari? maybe you can satisfy your, certain desires without having to have contact. No understand. I cannot understand. Paano? So, pag magkaharap na sila, Imagination siguro, kasama na rin ng optics. imagination, so, Visuals na nakikita nila, di ba? lagyan mo siya ng ibang muka. Ganun ba yun? Kung yun ang trip mo, bakit hindi? Di Lagyan ba? mo mukha ni Antonio Banderas. Oh, kung yun din ang gusto mo, 'di ba? Ito ang sabi ng DOH, they further suggest that for people to observe no touch or practice self-pleasure in the meantime. Self-pleasure. Ibig sabihin parang in a relationship with your hand, kumbaga sa Facebook, ganun. Sa mga in a relationship. Kung paano man nila i-interpret siguro yung self-pleasure. Ano? Oo. Pero tandaan natin, baka akalain natin ang Mpox ay nakukuha lang via sexual contact or activity. Hindi po. Correct. Ang simpleng skin-to-skin contact ay maaring maging mode of transmission. Oo. Kung walang partner naman, paano sila mag-practice ng safe virtual sex? Kung let's say, unattached. Hindi natin alam kung paano nila ipapractice yan. But again, we are reminding everybody to please be careful of the Mpox. Anong lagi naman sinasabi din ng mga eksperto, maghugas ng kamay, napaka-importante. So Napaka-basic, no? Napaka-basic, oo, na maghugas Pero na po ng not so kamay. basic, as we have witnessed. Actually. Pero hindi rin naman masama na i-practice na rin natin nila. I-practice na rin natin yung washing our hands for the safety of not just yourself but for the people around you. Kamay nyo yan. Diba? Alam mo, dapat for the improvement of mankind, dapat merong CCTV hindi kailangan sa loob ng cubicle. Sa mga banyo lang, doon sa area, sabihin natin hindi sensitive. Tingnan mo lang kung sino yung mga naghuhugas ng kamay o hindi. Tapos may automated, hoy, mahiya ka, maghugas ka. Medyo ganon. Okay. At yung monitor, nakikita sa buong opisina. Pwede. Kasi yun nasa loloobin ko pag may nakikita ko eh. Pero may mga style ng iba, pag walang ibang nakatingin, hindi yan maghuhugas. Pero pag may katabi sila, tagal! Diba? Parang Between the fingers pa, no? Oo, happy birthday to you. Tsaka yung alphabet, no? Alphabet pa yan. Oo, pwede pa. Yung iba rin naman, pag nagtutoothbrush kunyari, pag may katabi, matagal. Oo, pero pag mag-isa lang sila, Ginawa lang chewing gum ng konti yung toothpaste, Inikot-ikot lang ng konti. Sana napupunta tong usapan na to. Okay, punta naman tayo sa Associated Press, where Party of One restaurants are catering to a growing number of solo diners. may problema ba tayo sa solo diners, Tita Denise? Wala, masarap nga to eh. Masaya nga ang mag-enjoy and just have a good meal on your own. Pero kasi may, yung scientist and cancer researcher from San Francisco, ang pangalan niya si Parisa Imanirad, sabi niya, or dining alone rather, gives her time to think or read. She tries not to touch her phone and relishes the silence. Ang sabi niya, it's like a spa but a different type. A spa but a different Correct. type. May alam akong spa, may kainan. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Okay, kasi issue, alam mo, sa mga Westerners lang ba o parang may paghuhusga pag pumunta ka sa restaurant Na and you mag-isa. ask table for one. Oo. Para bang may loser quality ba yung ganon? Depende siguro, no? Kasi ako, very extroverted ako, pero nag-enjoy ako na kumakain mag-isa. Yeah. Just treating myself. Ano ba yung pleasures of eating alone? Wala kang ka-share. Paano pag to share ang servings? No, I'm kidding. Hindi. Siyempre kasi sometimes you just wanna enjoy your own company, di ba? Yeah. Di ba na parang kung wala kayong lakad, but you can you can just enjoy savoring the food on your Diba? own. Oo. Kung
scintillating personality ka, tapos ang kadate mo, di ba? Sa'yo ka na lang, kausap. Simulan mo with a solo dinner, mag-isa ka lang, and end with virtual. Yung virtual ang pinag-usapan natin kanina. Nako. Pero I always feel attacked as someone who enjoys dining alone. The pleasures of dining alone, nakaka-focus ka doon sa sarap ng pagkain. Diba? Kasi kung may ka-date ka, kahit pogi, maganda, magpapa-impress ka pa dyan, hindi ka makanguya ng maayos. Paano yung nguyang mindful? Nguyang demure? Ganun. Kasi siyempre, yung table manners pa, dapat maging conscious ka. Dapat nakaganon yung isa na. Correct. Dapat, di ba? Pero hindi, alam ba, sa Eastern culture, no, yung slurping of soup is an indication of approve. Politeness yun. Parang, ibig sabihin nun, masarap yung hinihigop mo. Pero di ba yung steak mo, kunyari, pag may kaharap ka, papakyut ka ng konti. Papakyut ka ng konti. Oo, nakaganyan. Lilita mo ng konti yung hiwa mo, pero totoo lang, kung ikaw lang mag-isa kakamayin mo yung steak. Hindi naman, fork naman. Pero yung steak mo, nakaganon na lang sa fork. Archinelas. Mano-mano na lang. Tapos magkakamay ka na. Di ba? Ganun. Nick, ang Japanese lalong-lalo na are very... Wala silang issue about dining alone. Yeah. In fact, di ba? Yung mga seats nga nila, usually it's not... Well, meron naman silang table set up, pero meron sila yung stool lang, nakaharap mo mismo yung nagsaserve, di ba? Yung isa-isa lang. At hindi lang yan. May mga ramenan doon at may mga yakiniku places na may harang. Correct. Di ba? At ang kaharap mo lamang ay yung grill in your own personal misery of your own making. Pero hindi misery yun kung, di ba, choice mo yun eh. Oo. Diba? Okay, tuloy natin to, no? So, tumataas daw, at least sa UK, no? Tumataas yung demands for solo dining, no? At nagkakaroon daw ng malaking consciousness sa movement ng self-love and self-care. Correct. Pero alam mo, may mga restaurants ngayon na napapag-usapan din. Dahil meron mga restaurants na they don't accept bookings kung solo ka. Meron nga dito hanapin ko yung, I think, the person was charged. Ito, sa Lucerne, sa Switzerland. No, the person was, restaurants aren't always thrilled to seat a single diner at the table that could fit more. Ang meron daw dito, si Alex Deling at Hotel Cafe Royal, Costa Stir last year when it started charging solo patrons the same price as two customers. Yung isang tasting menu already cost £215 or $280 per person. So wala kang kalaban-laban, $560 ka. Kasi, it's economics. No? Pero lasingin nila yung solo person na yun, mag-o-order ng marami yan. A drunk customer is a happy customer, and a happy customer tends to order more. Alert lang yan po sa mga restaurant sa baba, ano? Yung 6 p.m. pinagsasabi ninyo dyan. Ay, nako, mas kikita po kayo kapag nakinig kayo sa mga recommendations. Pero ano pa yung mga activities na enjoy gawin ng solo lang? Yung mga spa na may kasama ka, gusto mo ba yun? Honestly, depende. Pero nag-enjoy din ako na mag-isa lang ako. Kasi may mga days, if I know it's an off day, and it's an off day whole day, wala kang meeting, wala kang email na sasagutin, lumalabas ako. Kumakain ako mag-isa. Minsan, pag alam kong may time, magpapamasahe ako. And just, again, parang self-care day, that's how I treat it. Na solo lang? Solo lang. Shopping mag-isa, okay ba yun sa'yo? Grocery mag-isa? Shopping and grocery, yes. Na mag-isa? Na mag-isa. Pag may kasama kasi, anong issue ba? I mean, pag may kasama ka, let's say, grupo na shopping... Napapressure ako. Kasi, tara na, kasi yung isa, iba-ibang levels tayo mamili, di ba? Matagal mamili yung iba naman alam na yung kukunin. Yung iba naman nag-enjoy na nagpa-peruse lang sila na. Correct. Diba? Tsaka meron kasing iba na talagang, they take their time, model nila minsan yung sa salamin. Like, titignan nila kung talagang it would fit, maglilipat sila ng gamit. If, let's say, they're buying a certain bag, lipat nila lahat ng gamit nila, pipicture nila. May ganun? Ngayon ko lang narinig. Siyempre kasi yung essentials, especially for, well, I'm speaking for myself, no? Kasi ako bilang babae, mas madami akong dala minsan. Titignan ko kung kakasya yung wallet ko, cellphone ko, alcohol, tissue, alam mo yon, yung mga what I consider as necessities. Ganun, on the day. Hindi ko lang narinig yan. Yan. So, napapressure ako pag shopping. So, mas okay na solo lang. Oo. Pengi na lang budget.
tinatawagan po natin ang mga gustong magpamine sa mga volleyball players. Alright, speaking of social media, pero sine, maganda may kasama. Sine, once lang ako nanood na solo. Okay, ito siguradong mahirap pag solo lang. Concert. Oo, hindi pa ako nakapunta ng solo. Concert mag-isa. Ako nga ba, iniisip ko kung... Nakapag-solo ka na ba sa concert? Classical. Oh. At yung mga concert na pupuntahan mo dahil sa work. Ganyan. O basta, alam ninyo, yung ano ba, may masamang imahen ba ang pagiging mag-isa ka lang? Ibig sabihin, loser ka, wala kang friends, hindi ka makakuha ng date, may ganong ano ba? Mas okay na mag-isa ka rather than endure in company. Oo nga, hindi mo naman gusto. Di ba? Doon ka na lang with your best friend. Yourself. Ika nga ni Woody Allen, do not knock off masturbation because it's making love to the person you most love. Speaking of love, binabati po namin ang lahat ng mga nagmamahal sa show on social media, mga nanonood po, live streaming sa Facebook at pati na rin sa YouTube. At alam nyo bang, live na rin kami ngayon, One News TikTok. Woo! So yung mga TikTok users, pwede nyo rin po kaming panoorin at pwede nyo rin i-share ang aming content dyan. Sana pagkasabi mo ng TikTok, biglang may music tapos tuturo ka lang. May mga ganyan. Ano, diba? In-sync ba tayo? Mga ganyan, di ba? Tuturo lang. Sige, silipin Tapos natin. wala kang kailangan sabihin. Okay. O comment lang po. Okay, sa mga hindi alam paano tayo ma-access social media. Okay, hanapin lang po sa Facebook ang One News Facebook page. Tapos makikita nyo po dyan. Naka-live ang Afternoon Delight. Same goes on YouTube. Just go to the One News YouTube page at makikita nyo rin po pag naka-live na ang Afternoon Delight. We welcome and we love all of your comments, suggestions, mga merienda of the day. Pwede nyo rin pong sabihin sa amin kung ano ang inyong mga recommendations. Kasi baka pag in-input, kunyari ng tatay ko yung Afternoon Delight, baka lumabas yung kanta ng Starlight Vocal Band, ano? O Oscar, and of course, mas mura pag table for one. Sabi ni Let There Be Light, Tita Denise, nagkasabay po ba kayo ni Rachel Dakis? Mas ahead sa akin si Rachel ng 1 year. Dito siya ngayon sa Pilipinas. Nako, tignan nyo kung sakto. Yung nasa Spain na nakabase. Oo, kita ko, nandito siya. Namigay siya ng mga kung ano-ano sa mga friends niya. Dapat, ano kaya pasalubong niya, no? Yung Spanish bread niya, galing Barcelona. For some reason, marami sa mga kaibigan ko ngayon ay nasa Spain. Mga bokong na to. Ano meron sa Spain ngayon? Ha? Hindi kayo nagsasama, pero pag mga Vietnam lang, mga Ho Chi Minh City, yung galing-galing Madali nyo kasing magyaya. maghata kasi malapit. Ito, sabi naman ng isang ating viewer, Bea Dalisay, informative po ng show nyo. Keep it up po, Sir Lourdes and Ma'am Denise. Thank you, Bea Dalisay. Thank you, Bea. Sabi naman ni Rodel Alcantara, hi, Sir Lourdes, Ma'am Denise, mas prefer ko solo. Walang pagpapaalaman kung saan ka pupunta or kung mag-aalak. Sa alak, agree ako. Pero kung gusto mo talaga ng alak, minsan, ibang usapan din ang solo drinking. Minsan, ako gusto ko rin yun. Kasi anytime, pag okay ka na, pwede ka nang... Pag may buzz ka na ng konti, no? Mag-adjourn, mag-isa. May kasama ka, makukulit pa eh. Correct. Hindi na kaya. Last one. Ayan, ako, sinasabi. Yung last round na yan, hindi totoo. merong meme na ibibigay ko sa kapatid ko. Si Pinocchio. Mahaba yun. Tapos, promise last round na to. Oo, kasi mga 5 rounds pa yun. Tapos yung isang meme naman, last round na to, promise. Pero, ito po ito rin. Alex go. Manansala, sabi niya, nakapag-solo na ako sa concert. Coldplay, The XX at NU 107 Rock Awards. Good for you. Alam mo, nakakatuwa din na na-enjoy nyo po yung inyong Against Sariling Company because that is a form of self-care and self-love. Pero speaking of rounds, yung kanina binabanggit ni Lord, may round 2 pa din po tayo mamaya. Magbabasa po ulit kami ng comments. So keep them coming and stay tuned hanggang 3:00 dahil as always, kasama po kayo sa ating conversation. At time out muna, Tita Denise. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, dismissed Bamban Mayor Alice Go is expected to arrive in the Philippines today. That's according to Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo. He said Go will be arriving on a chartered flight around 6:18 p.m. Go will be accompanied by Interior Secretary Benhur Abalos and PNP Chief Police General Romel Marbil. Go was arrested in Tangerang City in Jakarta, Indonesia yesterday, less than a month since her reported flight from the country. And we will be bringing the arrival of law enforcement officials with Go live, so stay tuned to One News. And here are more stories on One News. The country's inflation rate has eased to 3.3% in August this year. That's from the 4.4% in July. The main drivers to the downtrend of last month's inflation were food and non-alcoholic beverages as well as transport. PAGCOR denies that POGOs are still operating under a new name despite a presidential ban. Senator Raffy Tulfo claimed that POGOs simply changed their name into internet gaming licenses. But PAGCOR refuted this, noting the number of license holders discovered in July 2023 even dropped from 278 to 255. Attorney Stephen David confirms that Alice Guo's brother Wesley is considering to surrender. David said Wesley no longer sees the need to hide after his companions were arrested. Wesley and his siblings, Alice and Sheila, left the Philippines together last month, supposedly by boat. Alice is expected to arrive from Indonesia today, while Sheila is detained at the Senate. Meantime, Senior Undersecretary for Strategic Communications Cesar Chavez is set to take his oath as Acting Secretary of the Presidential Communications Office. Chavez confirmed to One News that the ceremony will take place this afternoon. He will replace lawyer and former journalist Cheloy Garafil, who is reportedly being transferred to head the Manila Economic and Cultural Office in Taiwan. And 13 individuals have been reported dead due to the combined effects of Tropical Cyclone Enteng and the southwest monsoon. NDRRMC is still validating these fatalities. Meantime, the total number of affected persons has climbed to 1.6 million, with over 36,000 currently in evacuation centers. In Nueva Ecija, several rice fields have turned into virtual lakes due to incessant rains from Tropical Cyclone Enteng. And the News 5 correspondent Mon Gualvez has the details. Pabugso-bugso at hindi na ganun kalakas ang nararanasang ulan sa bayan ng Likab sa Nueva Ecija. Pero ang baha sa ilang bahagi nito, hindi pa rin humuhupa. Kuliglig na nga ang gamit ng iba sa pagtawid sa mga kalsadang nalubog sa tubig. Paliwanag ng lokal na pamahalaan, catch basin do kasi ang bayan ng mga tubig galing sa norte. Galing ng bundok, galing ng Cagayan, galing ng Pangasinan, both sides. Lalo na pag nagpamola ang Pantabangan Dam and San Roque Dam. Ang mga palayan sa lugar, nagmistula ng ang dagat sa taas ng tubig. Ito yung tulay na nagdurugtong sa iba't ibang mga barangay dito sa bayan ng Likab. Ang problema, nalubog itong tulay nung kasagsagan ng malakas na ulan matapos umapaw yung tubig sa ilog. Sa katunayan, lampas taong araw o mahigit 6 na talampakan yung taas ng tubig mula pa lang dito sa tulay. At ang pruweba, etong mga yabat o mga water lily na naipit matapos rumagasa dito nga sa naturang tulay. Bumigay din ang bahagi ng river wall dahil sa rumaragas ang tubig sa ilog, kaya nalubog ang mga katabing bahay. Kwento ng mga residente, nabulaga na lang daw sila nang biglang tumaas ang tubig nitong Martes ng madaling araw. Pagising ko sa kapitbahay namin, pagtapa ko, hanggang tuhod ko na yung tubig. Kaya apura na kami, yung hinaga namin, puro tubig na, puro putik na. Nalunod din ng nasa 3,000 pugo sa backyard farm na ito at nasira ang mahigit 100 sako ng feeds. Nakakaiyak po talaga kasi kahit paano malaking tulong po yun. Sa presyo po ngayon ng egg, ngayon pa lang po sana kami babawi gawa ng yung 2.5 months po namin. Talagang tulak po kami sa may patuka, tapos tulak pa kami sa upa sa tao.
Panawagan ng Likab LGU magkaroon ng water impounding facility sa bayan para mapakinabangan ng tubig na bumabagsak rito. Wala rin daw kasing maayos na irigasyon sa lugar, lalo kapag panahon naman ng tag-init. Sana mapakinggan kami, madinig, kasi naririnig ko naman kay Presidente na yung mga lugar na binabaha, magtayo ng impounding. Pag naipon namin ito, baka kami din mag-supply dun sa mga ibang lugar na nangangailangan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Ang dating bagyong Enteng na may international name na Yagi ay mas lalo pang lumakas at ngayon ay super typhoon na. Ang tanong, kahit nasa labas ito ng Philippine Air Responsibility, makaka-apekto pa rin ba ito sa atin? At sunod na tanong, bakit pabugso-bugso pa rin yung mga ulan na malalakas? Kausapin po natin ang Pag-asa Weather Specialist, Ana Cloren. Ana, magandang hapon, si Lord at si Denise. Yes, magandang hapon po, Sir Lord at Ma'am Denise. Opo, okay. Marami po siguro nagtataka na wala na naman malayo na itong si Enteng alias Yagi. Bakit umuulan pa rin daw? Yes, tama ho kayo, no? Kahapon po ng madaling araw ay nakalabas sa nating area of responsibility itong dating bagyong si Enteng. At ngayon ho ay yung habagat, yun po yung kanyang pinag-iibayo. Pinapalakas niya po yung habagat natin, kaya po maulan at bugso-bugso pa rin yung malakas na mga pag-ulan na ating naranasan. Hindi lang ho dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating bansa na kung saan as of 2 p.m. po today ay naka-orange warning level po tayo sa may Zambales at Bataan. Ibig sabihin ho nito ay posible o threatening na po sa kanila yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. At yellow warning level naman po tayo dito sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal at Cavite. So ingat po tayo dahil nga may posibleng malalakas na bugso na mga pag-ulan po tayo inaasahan for the next 3 hours. Samantalang maulan na panahon din po ang naasahan natin sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ng Ilocos Region area, ibang bahagi pa po ng Calabarzon at Mimaropa. Doble ingat ho sa ating mga kababayan dahil nga po ito mga pag-ulan na ating inaasahan po ngayong maghapon ay posible ho talaga magdulot ng mga pagbaha. Samantala, itong meron ho tayong minomonitor na cloud cluster o kumpol ng kaulapan po dyan sa may silangang bahagi or sa may Pacific Ocean. At itong cloud cluster po na to ay posible pong ma-develop ang buo bilang isang low pressure area at di natin niro-roll out yung possibility na ito po ay maging isang bagyo. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa update po na nilalabas ng Pag-asa. At yung latest natin dito sa The Forecasting Center, ito po si Ana Cloren. Ma'am Ana, may tanong po si Denise. Yes po, Ma'am Denise. Oo, Miss Ana, I just wanted to ask, no, kasi kanina pinag-uusapan namin ni Lord na parang dahil nga pa bugso-bugso yung ulan, maraming mga kababayan natin ang umaasa na matatapos na nga ito. If it left the Philippine Area of Responsibility yesterday, hanggang kailan pa po kaya maasahan yung ulan in the coming days, hanggang weekend po kaya? Siyempre, yung mga kababayan natin gusto na rin magplano. Yes po, yung ating mga pag-ulan po, itong dahil sa habagat, bukas po may mga pag-ulan pa rin pero bawas na po yung intensity. Kumbaga po, kung malakas po simula Lunes hanggang ngayong araw ay mababawasan na ho bukas din. So weekend, improving weather condition po yung inaasahan po natin dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi na ating bansa. Pero next week, yun nga po yung ating paghahandaan kung sakaling magkaroon po tayo ng panibagong bagyo, ay posible ho ulit ito mag-enhance ng habagat. Oh, Ma'am Ana, alam po natin na sa Pilipinas, hindi po natin kailangan ng mga bagyo na may signal number kung ano-ano para magkaroon ng malakas na pag-ulan. Pero maaari niyo ba kaming bigyan kung meron mo bang specific patterns or characteristics, halimbawa, ang habagat rains? Yes po, tama po kayo dyan, Sir Lord, no? Meron hong pattern. Kung mapapansin nyo, no? Kung ma-observe nyo na every madaling araw, yung papaumaga po, ito nga po yung term namin dati, kapag papasok po sa school, yan po, may mga pag-ulan. Kapag uuwi po ulit, ay meron po ulit pag-ulan. So yan po yung pattern na habagat natin na sa umaga may mga pag-ulan, din habang papatanghali, medyo magbe-break po or mapuputol po yung mga pag-ulan. Pero yan na naman po, babalik na naman po sa hapon, hanggang gabi na po ito. At medyo hihina rin po ng bandang madaling araw, pero yun nga, papaumaga po ulit, meron po ulit mga pag-ulan. So yan po yung usual pattern po kapag meron nasa habagat season tayo. Nalakas yung mga inis, ano? Parang nananadya. Nananadya. Talagang yung sapatos mong bagong-bago, talagang sisirain niya talaga.
Apo. Okay, on that note, maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you po ang ating weather specialist from Pag-asa, Ms. Ana Caloren. Thank you po. Alright, and moving on to another story, Lucky South 99-point person Cassandra Ong will not be able to attend today's Senate hearing due to her low blood pressure and sugar level. But just last night, she was grilled for hours at the Quad Committee hearing. And that and more stories from News Hour correspondent Mean Los Baños. Paano nga ba nakatakas pa abroad sina dismissed Bamban Mayor Alice Go? Kung si Justice Secretary Boying Rimulya ang tatanungin, hindi raw siya naniniwalang nagbangkalang ang dating alkalde. Kanyang mga kapatid na sila Sheila at Wesley, gayon din si Cassandra O. May immigration lookout bulletin order para kina Go. Kaya tingin ni Rimulya, may kasabwat na mga opisyal ng Bureau of Immigration ang mga ito. Nagpupuslit papasok nung araw yung Pastillas gang. At nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration. Sa panayam naman kay Pangulong Bongbong Marcos, muli niyang tiniyak na mananagot ang mga nasa likod ng pagtakas ni Go. Ang tanong niyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Kapag naiuwi sa bansa si Alice Go, isasama raw siya kung saan nakadetain si Sheila Go. Sa muling pagharap ng stakeholder ng Whirlwind Corporation sa Kamara, isa sa kinwestiyon ay ang kanyang pinag-aralan. Nag-aral ka ba na elementary? Hindi. Opo. Ayun, sumagot ka din. High school, nag-aral ka. Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So hindi ka nag-high school, elementary lang tapos mo? Elementary lang? Opo. Ay, Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang ang natapos niya, pero pinapaikot mo si Congressman Fernandez. Nabanggit din ni Ong na ninong niya at best friend ng kanyang ina ang big boss ng Lucky South 99 na si Duan Ren Wu. Personal translator daw ni Wu si Ong. Pero itinanggi niyang incorporator siya ng Pogo. Nagpapaupa lang daw ang kanyang kumpanya sa Lucky South 99. Pero lumitaw na nagpupunta sa PAGCOR si Ong para magbayad at iapila ang renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, pero po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair. Muntik ulit ipasight in contempt si Ong, pero hindi na itinuloy ang pagtatanong kay Ong nang biglang bumaba ang kanyang blood pressure sa 80/40. Dumalo rin sa hearing ang dating Executive Assistant ni Attorney Harry Roque na si A.R. de la Serna. Inamin niyang meron sila noong joint bank account ni Roque pero sarado na raw ito ngayon. Magkano naman ang kinocontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Wala po akong kinocontribute po doon. Ang pinakamalaking deposit daw sa account ay 3 milyong piso. Ang pinakamalaki naman na withdrawal ay 1.8 million pesos na ginamit umanong pambayad ng staff ni Roque noong eleksyon. Dati nang sinabi ni Roque na tumutulong noon si De La Serna na patakbuhin ang kanyang social media platforms. Lumitaw din sa pagdinig na 6 na beses silang bumiyahe ni Roque abroad noong 2023. Inaprobahan naman ng Quadcom na hainan ng show cause order si Roque. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. We head on over to Davao City where ang tinatawag nilang Pastor series now entering its 13th day. Okay, we have an update on the ongoing search for Pastor Apollo Quiboloy, and for that we have News Hour correspondent Bril Montalvo live from Davao City. Bril, day 13 na ng manhunt. May mga senyales sa banamo kung susuko na. Hindi si Quiboloy susuko pero yung mga pulis na naghahanap sa kanya. Yes, Lord, tama ka nga dyan. No? Pang-13 araw na nga, simula na nga sa paghahanap ng mga kapulisan natin kay Pastor Apollo Quiboloy dito nga sa loob ng COJC compound sa Buhangin, Davao City. At update lang, Lord, kaninang tanghali, mga pasado alas 12 ay pumunta dito ang mga tauhan ng Davao City building official para nga tingnan ang structure ng KOJC compound. Ito nga
JMC or Jose Maria College basement kung totoo bang may drilling activity na ginagawa itong kapulisan. Kasi nga, kung maalala natin, may pinopost si Atty. Torion sa kanyang Facebook account na umano'y nagbibigay sa kanya ng mga pictures at video ang kanyang source na police doon sa loob ng basement, pero hindi na niya ito pinangalanan. So ayun, nag-request si Atty. Torion to check ng sa city building officials ng Davao City LGU, pero hindi sila nakapasok doon sa loob ng basement kasi nga pinigilan sila ng mga nagbabantay ng mga pulis at tinangka din ng mga tauhan ng city building official na pasukin din itong KOJC Cathedral. Sa loob pa rin ng KOJC compound, pero bigo pa rin silang makapasok kasi nga mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa harapan at sa likuran ng KOJC Cathedral. At ang sabi ng kanilang pinuno or ang kanilang head ay bawal makapasok na sinang mga sibilyana. So, nauna nang nag-request nga itong si Police Brigadier General Nicolas Torre III ng master at building plan sa city building official ng Davao LGU, pero dininay ang kanyang request na makahingi ng kopya ng building plan ng KOJC kasi nga ayon sa Davao City LGU, paglabag umano ito sa Section 172 ng Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines, kaya hindi nabigyan ng master at building plan itong PNP sa kanilang request sa Davao LGU, Lord. Hindi parang kokopyahin ng PNP yung master plan nila, no? Pero okay, may nakita na tayong mga butas sa lupa. Okay, palinaw lang, Bril, yung tinatawag na basement, yung underground bunker, yun ba yung nakita na at nabuksan na, palinaw lang, Bril? Lord, sa kumakalat nga na video ngayon, doon na mismo sa basement ng KOJC compound sa kanilang Jose Maria College, kung saan makikita sa video na ibinibigay ni Atty. Torion sa mga kawani ng media ay nagbubungkal itong mga pulis at halos 8 meters na daw ang nasabing pagbubungkal. At sa yung mga nagbubungkal na mga tao is may naka-uniforme pa ng ating mga kapulisan. And sabi nga ni Torion ay legit naman daw ang kanyang source at ngayon nga ay pinaimbestigahan ni General Torre itong mga leakage sa nasabing mga picture and video ng kanilang paghuhukay doon sa GMC basement. Kanina ay na-interview din natin si General Torre doon sa kanyang opisina. Hindi man niya kinonfirm itong ginagawang or itong video na nagbubungkal umano ang PNP. So ang sabi lang niya, bukas daw niya sasagutin lahat ng mga katanungan para isahan na lang daw niyang masasagot sa isasagawang public hearing ng Senado bukas dito sa Davao City, kung saan siya sa mga resource person ng nasabing Senate investigation. Alright. Patience is a virtue, pero kung hanggang kailan kayang maghintay ng PNP, yan po ang dapat nating alamin. Pero thank you, thank you, Bril Montalvo. Maraming salamat sa iyo, ang ating News 5 correspondent from Davao. All right, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. September 5th. 1972. They're all gone. The Israeli Olympic team is destroyed, much of it, some of their officials. A massacre at the Summer Olympic Games in Munich in what's then West Germany. Palestinian guerrillas attacked the Israeli Olympic team, killing 2 athletes in their rooms, taking 9 others hostage. The nearly 2-day standoff ends with a total of 11 Israelis, 5 of their attackers, and a police officer dead. 1975. In Sacramento, California, President Gerald Ford escapes the first of 2 assassination attempts just weeks apart. AP correspondent Walter Rogers. The woman came within 3 feet of the president, but police and Mr. Ford's Secret Service agents wrestled her to the ground before she could get a shot off.
Ford's would-be assassin, Lynette Squeaky Fromm, a disciple of convicted murderer Charles Manson, gets life behind bars. 1957. Jack Kerouac's novel On the Road, a major work of the Beat generation during the decade after World War II, is first published. And 1997. To share the joy of loving, to start working, start loving the poor, start doing something. That's the best way to remember. Mother Teresa, who received a Nobel Peace Prize for her work on behalf of the poor, dies in Calcutta, India. She was 87 years old. Today in history, September 5th. Ross Simpson, The Associated Press. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Now we move over to sports. The Creamline Coal Smashers have claimed their 9th Premier Volleyball League title. Creamline took down the previously undefeated Akari Chargers in the Reinforced Conference Finals on Wednesday. Led by the dynamic duo of Bernadette Pons and Erica Staunton, the Smashers secured their first crown since 2018. Meanwhile, the Signal HD Spikers clinched the bronze medal after a heated battle with their sister team, the PLDT High Speed Hitters. Now from one league to another, the UAAP Season 87 is set to kick off. Kailan nga ba yan? Mobile journalist Denise Valdesancho with the details. UAAP fans, we're officially back to the ballgame. Stronger, better together. Iyan ang official theme para sa 87th season ng UAAP. At dahil panibagong season, may panibagong rules and setup rin para sa mga laro ngayong season. Kahapon, inanunsyo ng Signal TV AVP and Head of Channel Management and Programming na si Risa Gilas ang changes sa broadcasting. So while we continue to air all men's and women's games live, for the very first time, we will also be covering the under-16 basketball games and we'll be airing them all live on Pilipinas Live. Hindi makukumpleto ang bawat UAAP press conference without the big reveal for this season's correspondents. This season 87, we're very happy to share that all our correspondents are actually going to be homegrown. So you'll see all our courtside reporters representing their own schools, and this is something that hasn't been done in a while. Representing their respective schools are Ella Regudo for Adamson, Vixie Burgos for Ateneo, Patrice Dabao for La Salle, May Reyes for FEU, Denise Tubig for NU, Althea Franco for UE, Cheska Ramos for UP, and Cherzy Zulueta for UST. Inanunsyo naman ni UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag ang pagbabago sa eligibility rules ng transferees starting this season. Ayon dito, hindi na lang isa ang magiging katumbas na eligibility year ng isang taong residency. Said residency will be considered as a eligibility year, but instead of just one, it will now be two. Pagbibida naman ni UAAP Season 87 Treasurer na si Coach Bo Perasol bilang host school ang UP. Pagkatapos pa lang ng Season 86 closing ceremony ay sinimulan na nila ang paghahanda para sa taong ito. We've really prepared well for this, most especially opening ceremonies. We want it to be exciting, we want it to be something that people can remember. At lalarga na nga sa Sabado dahil sa opening ceremony mismo ng UAAP magre-reunion ang iconic OPM band na Eraserheads. Susundan naman ito ng Battle of Katipunan kung saan maghaharap ang host school na University of the Philippines versus Ateneo de Manila University. As for the defending champions, we try to make sure that, we're just going to get guys really prepared, in the coming battles of the UAAP because we know it's going to be a challenge for us to play against the best teams in college right now. So we just want to make sure we're going to come in there confident and knowing that we've prepared our players to go to battle. The first tip-off officially begins this September 7, Saturday at the Big Dome. Kita Kits! Mobile Journal Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. And as promised, ito na po ang The Big Reveal. Ang tunay na dahilan kung bakit chicharon ang aming delight of the day. Kung yung kinakain namin ay
bite-sized. Ibahin nyo itong dala ni Mobile Journal Evan Tarinque. Putok-batok ang bansag ng marami sa chicharon. Game ka ba kung ang pagkain ito mas malaki pa sa mukha mo? Napapahinto at napapatitig ang mga tao pag napadaan sa cart na ito sa Malabon. Ang bubungad kasi ay ang mga naglalaki ang mga chicharon na binibenta ni Mang Rodel. Mahina raw kasi ang benta ng ordinary chicharon. Kaya naman, umisip siya ng gimmick para siya ay dungogin. At mission success naman siya dahil kada araw na siya ay nagbibenta, nakakaubos daw siya ng 50 pieces ng giant chicharon. Di ba, pag nagtitinda ka, kailangan meron kang mapansinin ka. Unang-una, marami ko napapasaya lalo na pag nagagawa ako ng malaking-malaki talaga. Maabot sa 3 araw ang preparasyon para sa paggawa ng mga chicharon na ito para siguradong malutong at masarap. Daily part ng baboy, kinukuha nila para magawa ang tawag nilang giant chicharon. Pero hindi lang daw malaki ang binibenta niya. Siyempre, masarap din daw. Siyempre, sinubukan natin ng chicharon ni Mang Rodel. Salty, may crispiness pa rin. Yung difference lang talaga ay yung size. Tingnan niyo naman. Approved naman ito sa mga suki. Talaga raw binabalik-balikan nila ang tinda ni Mang Rodel. Tagal na, taon na. Lagi ako sa kanya, minsan binibigyan ng kaibigan ko. Masarap chicharon dyan. Ang giant chicharon na ito ay binibenta sa halagang 300 pesos kada piraso. Pero kung namamahalan ka, meron namang mga regular size chicharon na mabibili mo sa 75 pesos kada balot. Hindi may tatanggi na masarap naman talaga ang chicharon at iba pang pagkaing makasalanan. Pero syempre, hinay-hinay lang po dahil lahat ng sobra ay masama. Mobile Journal, Evan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Ayaw nyo maniwala na may ganong kalaking chicharon. Ito na po yun. Okay, for comparison lang. Kunyari, and the winner is Denise Tan. Ganong kalaki. At kamo, marami pa siya pwedeng gawin. Kung nakulangan ka sa outfit, pwedeng tube. No? Tapos, kung sa taekwondo, pwede siyang armor. Correct. Diba? Ang tawag doon. Kung, umulan, wala ka nalang payong. Silong ka muna. Ganyan, no? Kumbaga, ang limitasyon lang ang iyong imahinasyon, pero parang nakakatakot na kainin itong ganito. Oo nga. Parang parang nakagraduate na siya ng kolehiyo at pwede na siyang bumoto. Oo. Diba? Gano'ng kalaking chicharon? Gano'ng kadaming, anong nilalagay ng chicharon na... Suka? No, yung... Lomi or lugaw. Parang isang bathtub ng lomi siguro, lugaw, no? Parang gusto mong mag-apologize sa kanya. Ay, monggo daw. Sorry ha, pero masarap ka eh. Dito pa rin. So, ikaw na to. Sige. Akin na lang. At dahil parating na sa later ang malilikot at matatabang utak ng netizens natin, may pasalubong kay Alice Go. Ito na po ang ating I Saw the Signs. Ang I Saw the Signs Alice Go Memes Pa More Edition. Alright, first meme. Ito ay... Ang nakasulat, welcome back, motorcade and meet and greet with Miss Alice Go. Diba? Kaway-kaway, Miss Alice Go. Ang daming nag-aabang sa kanya. I'm back, mga chimken. Bakit nga ba? Mga chicken? Dahil sa farm ba niya ito? Kasi meron siyang chicken farm. Or chicken na chicken lang ang pagtakas ko sa Pilipinas. Nako, depende. Next up, we have... ito, dalawa. Nakaalis, nakadila pa, Oo. 2 bilanggo. Uy, di po nga nabibilanggo. Wala pa nga siyang kaso eh. Hindi pa ka nauuwi eh. Oo. Relax lang. Kumbaga, let's go to the plane. Sorry, last na yun. Next! Ito, post. Tanga at yan si Alice Go. Kung di siya nagpunta sa Indonesia ay hindi siya mahuhuli. Kung dito lang siya sa Pilipinas, nagtago, hindi siya mahuhuli. Tingnan nyo si Kiboloy. Safe na safe. Tingnan mo. Ilagay lang ni Alice Go tong chicharon sa mukha niya. Hindi na siya makikita. Diba? Malalaman ba nila kung ako si Denise Tan? Oo, Denise Tan. Diba? Hindi ako yun. Ikaw ba yan? Lasing na po sa chicharon yung kasama ko. Napadami sa suka. Iba ang epekto. More Alice Go meme. Sigurado yan bukas, mamayang gabi. Alam niyo naman ang Pinoy, di ba? And as promised, kumustahin ulit natin ang viewers natin. Basa pa tayo ng ilang mga comments.
O habang hinahanap mo yung comments, may isa pa ba? Pakita pa natin. Meron pa ba? Pahabol. Ay! Hindi lang pala si JMC ang sumisilip. Nagbabalik po ngayong September daw. Miss Si Alice. ALG. Correct. Alice Leal Go. Oo. Whenever... Letter B lang, pwede po natin invite at Indonesian police para makita ang Pastor Easy Boy. Sabi ni Alex Manansala, wag po, reunion please. Empleyado lang po ako, hindi po ako gumagawa ng desisyon dito. Sabi ni Panorth, sana makita kasi sa podcast nila Richard Heydarian, Tito Ronald Llamas at Mark Gamboa. Uy, Panorth, matagal na ako na-guest kay Richard Heydarian. Matagal na, before Ronald Llamas pa. Elmo Cardenas, hello daw sa'yo, Ma'am Denise. Hello. Enjoy daw sa programa si Elmo Cardenas. Thank you. Jesse Ilagan, saan po kaya pwede maka-avail ng copy ng book ni Tito Manny Mogs? Abangan ang announcement, hindi pa po lumalabas. Opo, sino pa ba? Aha. So yun lang muna mga kapatid, Hangkaro, watching from Bacoor. Naku, padami ng padami, no? Nanonood sa atin. Sabi Sino ni pa? Romel199X, good afternoon, Ma'am Denise, all caps pa talaga. Hi. Good afternoon din po. Yun ang equivalent ng all caps ko dahil hindi ko matype. Good afternoon din sa'yo. At syempre, sana nag-enjoy kayo ngayong araw na to. Thursday, September 5. Meron pa tayo hanggang bukas pa tayo. But for now, thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Okay, join us again tomorrow, 2 p.m. Yan po ang Giant Chicharon. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. She certainly will.